Kumusta mga idol? Bago natin simulan ang bagong love story ni Hanamichi Sakuragi, ay nais ko munang i-acknowledge ang writer ng kwentong ito. Walang iba kundi si Komi Degawa. Ito ay isang fanfiction lamang at wala ito sa original na kwento ng slamdunk o manga. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na natin. Let's go! Mabalik muna tayo sa nakaraang bahagi kung saan ay isinama nga sila ng enforcer nitong si Icy at Hanamichi dahil nga sa overspeeding ito at wala itong mga lisensya. Labis naman ang kaba na nararamdaman dito ni Icy dahil nga ay hindi niya kabisado itong Japan. Kumalma ka nga, aatakihin ako sa puso dahil sa itsura mo. Magiging maayos ang lahat. Huwag ka mag-alala, sabi ni Hanamichi kay Icy. Napahinga ng malalim si Icy. Sabay sabi, "Okay, I will. But, you know, this is the first time I felt like this. I can't really explain. Ang weird," sabi naman ng dalaga. Siyempre, ngayon ka lang nahuli ng ganito, kaya ngayon mo lang na-feel yan. Pero kasama mo naman ang henyong ito. Isasalba kita sa anumang gulo. Sabi ni Hanamichi kay Icy. Napangiti na lamang si Icy sa sinabi nito. "This guy, he is so funny. We're in the situation, but he assured me that everything will be fine. Also, he wants me to calm down. He can run away and leave me, but hindi niya ginawa at nandito siya. At hindi niya ako iniwan." Nakangiting bulong ni Icy sa kanyang sarili. "Uy, bakit ka pa napangiti-ngiti dyan? Daig mo pang may saltik," sabi ni Hanamichi sa dalaga. I'm just happy. Dahil sa dami ng tao dito sa Japan, ikaw ang muntik ko nang masagasaan. At ikaw ang kasama ko ngayon. I know this is not a good situation, but I think I'm lucky that I meet you. Nakangiting sabi ng dalaga kay Hanamichi. Seryoso namang napalingon si Hanamichi sa nakangiting dalaga. Biglang namula ang mukha niya dahil sa mga sinabi ni Icy. Ang babaeng ito, alam niya ba ang pinagsasabi niya? May saltik talaga, sabi nito sa kanyang isipan. Dahil hindi sanay makihalubilo si Icy sa ibang lalaki at dahil nakaset ang utak niya na dapat siya magiging fiancé niya lang siya ma-in love, hindi niya alam na ang mga ginamit niyang salita kay Hanamichi ay maaaring may ibang kahulugan sa isang tao, lalo na sa isang lalaki. Natahimik na lang si Hanamichi at nagpatuloy sa pagmamaneho hanggang marating nila ang station. Nandito na tayo. Nakahanda ka na ba sa mga posibleng mangyari? Tanong ni Hanamichi kay Icy. Oo, ready na. Salamat sa lahat ng sinabi mo. Ayan, hindi na ako natatakot at hindi na kinakabahan. How about you? Tanong ni Icy kay Hanamichi. Ako pa. Laging handa ang inyong ito. Sagot ni Hanamichi at saka pumasok sa station na kasama ang dalaga. Ayan, mabuti nandito na kayo. Akala ko hindi na kayo dadating. Madadagdagan pa mga violation nyo kung nagkataon. Sermon naman ng traffic enforcer sa kanila. Sila ba yun, sir? Overspeeding at walang lisensya? Tanong naman ng isa pang enforcer. Aba, mukhang pinag-uusapan nyo na kami bago pa kami dumating. Masama yun, mga sir, sabi naman ni Hanamichi. Siya, maupo kayo. Nabanggit ko lang sa kanya na may dadating na may violation. Partner ko siya dito, kaya dapat alam din niya. Sagot naman ng enforcer kay Hanamichi. Yun naman pala, bakit nga ba isinama niyo pa kami dito?
pwede nyo naman kaming pauwiin. Usisa muli ni Hanamichi at saka naupo sa tabi ni Icy. Abat, walang kagalang-galang makipag-usap ang isang to. At bakit pula ang buhok mo? Tanong ng enforcer kay Hanamichi. Pula yan dahil dyan nanggagaling ang galing ko sa paglalaro ng basketball. Sa school nga, hindi pinapakailaman ang kulay ng buhok ko. Kayo pa? Bulalas ni Hanamichi sa mga enforcer. Really? You also play basketball? Posible kayang Aga and Hanamichi knows each other? Tanong ni Icy sa kanyang isipan. Basketball player ka pala, kaya pala para kang kapre sa laki. Huwag mong sabihin girlfriend mo siya. Kawawa ka naman, miss, kung nagkataon. Sabi na muli ng enforcer kay Hanamichi. Kung alam lang namin na chismis lang ang ipinunta namin dito, tumakas na sana kami. Sabi ni Hanamichi sa mga ito. Sige, magsimula na tayo. Anong pangalan mo? Edad, address, pangalan ng magulang at contact number. Sabi ng enforcer kay Hanamichi. Ako ang nag-iisang henyo sa basketball. Hanamichi Sakuragi, 15 years old. Address, wala ako niyan. Wala akong bahay, kahit saan, kung saan abutin ng gabi. Mga magulang, wala ako niyan. Contact number nila, wala rin ako niyan. Sabi naman ni Hanamichi. Ayusin mo nga ang sagot mo. May tao bang walang address at bahay? Inis na tanong ng enforcer. Oo naman, meron. Ako. Sagot ni Hanamichi. Magulang, para sa mundo, masundukan nila. Sabi ng enforcer. Ano ba? Gusto mo na ba akong mamamatay? Patay na nga sila, nasa sementeryo. Nakakalibing, bakit mo ako ipapasundo? Baka gusto mong ikaw ang sunduin nila. Inis na tanong ni Hanamichi. Sumasakit ang ulo ko sa pulang buhok na to. Sige, dyan ka lang. Ikaw na lang, miss. Pakisabi sa akin ang mga sumusunod. Pangalan, address, magulang at contact number nila. Sabi ng enforcer kay Icy. I'm Icy Takana. I don't know our exact address. 2 days pa lang po kasi ako dito sa Japan. Nasa Amerika po ang parents ko. Nakangiting sagot ni Icy sa enforcer. Yung isa, patay na ang magulang at walang bahay. Ito namang isa, nasa Amerika ang magulang at bago lang sa Japan. Mga kabataan nga naman. Sir, anong gagawin natin sa dalawang to? Tanong ng enforcer sa kasama niya. Parehong minor ang dalawang yan. Hindi natin pwedeng paalisin ng 10 oras ng gabi. Pag may nangyari sa dalawang yan, tayo ang malalagot. Kayong dalawa, kung hindi kayo masusundo ng mga magulang nyo, mananatili kayo dito sa station ngayong gabi. Bukas na namin kayo papauwiin. May isang bakanting kwarto dito, dun muna kayo. Paalala lamang, may CCTV doon, kaya huwag kayong magkakamaling gumawa ng kung anuman. Sabi ng enforcer kay Hanamichi at Icy. Napakamot si Hanamichi sa ulo niya. Icy, paano ka? Baka hanapin ka ng fiancé mo. Ako ayos lang, walang maghahanap sa akin. Pag-aalala ni Hanamichi. I'm fine. I'm sure hindi niya ako hahanapin at mas happy siya na wala ako sa paningin niya. Sagot ng dalaga kay Hanamichi. Hinahanap kaya ako ni Aga? Buti pa si Hanamichi. From the time we met until now, he never failed to show his concern to me. Sabi ni Icy sa kanyang isip. Ano nga kaya ang mangyayari sa dalawang ito na ngayon ay mananatili nga sila sa istasyon? Kaya aabangan natin mga idol ang mga susunod pa ng mga episode. Maraming salamat sa patuloy niyong pakikinig dito sa aking bagong channel. God bless.